ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong tindahan lamang ng mga bagay-bagay, ngunit hindi pala basta-basta laruan, damit o gamot ang matatagpuan sa mga ganitong shop sa Baguio City. Ayon sa aming nakapanayam na tindera ng mga nasabing produkto, ang mga sex toys ay patuloy nilang ibinibenta dahil minsan na silang nasita ng pamahalaang lokal. Nalathala na rin sila sa iba't ibang media outlet. Ang mga sex toys tulad ng dildo ay mabibili lamang sa halagang humigit kumulang 850 piso hanggang 2,000 piso. Patago to. Bakit po patago? Oh, kasi nabumburuan yun na nga kami, di ba? Kasi may dumaang mga old, yung hindi nakaka-relate sa ganyan. Yun. Ang mga ganitong klaseng produkto ay kadalasang tinatangkilik ng mga babaeng nasa edad 30 pataas. Ayon sa isang nakapanayam tungkol sa mga produktong ito, kapansin-pansin na ang mga kababaihang madalas na bumibili ng mga sex toys ay may mga asawang nasa ibang bansa o malayong lugar. Ilang mga estudyante rin umano ang bumibili ng ganitong klaseng produkto. Karamihan naman ang bumibili rin, yung mga asawa nasa ibang bansa. Karamihan para hindi sila magkasala. Diba? Karamihan yan. May mga bata ko yan. Hindi, karamihan. Puro 30, pataas yan. Taong 2011, nang imungkahi ng isang scout counselor na si J. So ang pagbebenta ng sex toys tulad ng dildo at vibrator dito sa lungsod ng Baguio. Ang pagbebenta daw ng mga ganitong produkto ay nakababawas sa moralidad at di nakabubuti, lalo na para sa mga kabataan. Sa kabila nito, may ilang negosyante pa rin ang hindi nagpapapigil at patuloy nagbebenta ng mga ganitong produkto. Tulad ng droga, sa black market na rin makakahanap at makakabili ng mga sex toys. Sinong mag-aakala na sa dakong ito ng Baguio kung saan maingay at matao ay nagkukubli ang isang sekreto? Diane Sipcon, nagkukulat.